Alright mga paps, so dito nakikita nyo yung diagram sa ating screen. Dito yung diagram ng ating busina na loud horn, okay? From here mga paps, dito sa dilaw na to, nakikita nyo naman yan, yung symbol sign na yan. 12 volts, ibig sabihin yan yung ating primary source. So na yung ating battery. And then, tapos dito, sa side na to, ito ang ating ignition switch. Alright? Alam niyo naman yung mga switch mga paps, on off lang yan, input output lang yan mga paps. So ngayon dito sa kulay blue, itong another switch na ito mga paps, yan yung ating horn switch. And then yung output niyan mga paps, tumakbo sa coil ng ating 87 relay. Ito, 86 relay. Ito yung coil niya mga paps, yan. Nakita yung curve na yung mga paps, yan yung ating coil. Tapos yung side na to, dito yung ating 86. Tapos yung sa baba naman yung mga paps, nakikita baybayin nyo, yan. So ito na naman. So dapat hindi, yung baba nyo mga paps, yun yung ating 85. Ito. Yan. Diyan naman nakakunik yung ating negative mga paps, papuntang battery yan. Nakikita nyo yung battery ito. Negative ng ating battery. So ngayon, itong side ito mga paps, ito, alright, so ano nangyari? So yung side na yung mga paps, yan yung pinaka main line ng ating busina. Alright, so connected yan sa battery. Panibagong linya ang gagawin nyo ng mga paps, ha. Okay, papuntang relay. Ito yung relay mga paps. Ayan, nakikita nyo naman. Ayan, relay yan. Okay, so dito nakikita niyo naman yung dalawa, itong isa na to mga paps. Tandaan niyo mga paps, dito sa diagram na to mga paps, sa application na to, wala kayong makikitang image, kundi puro lot symbol yung mga paps. Yan yung symbol ng ating relay. So from battery line, maglilinya kayo papuntang 30 ng relay. Tapos yung 87, wag nyong gamitin yung mga paps. 87 lang kayo palagi, okay? Sa mga transparent na relay na nakikita yung loob, alright, applicable yun doon. Pero sa mga boss na 5 pin o kaya 4 pin, kahit saan doon mga paps, kahit 87A or 87, pwede yun. Sa 5 pin lang na transparent, wag nyong gawin yung mga paps. Yung gitna, wag nyong kabitan yung mga paps, ibakante yun. So yung from 87, ito yung linya ng busina mga paps, nakikita nyo naman yan. Connected yan sa ating high tone tsaka low tone ng ating busina, loud tsaka low. So and then yung isang terminal nakakonect naman yan sa body ground. Ayan mga paps, ayan, body ground yan. So connected pa rin yan sa ground ng ating battery. Alright, so i-simulate natin mga paps, pagganahin natin yung ating diagram. So ulit, ito yung switch ng ating busina. Ito naman switch ng ating ignition key, direkta yan sa battery. So pagganahin natin mga paps. Alright, so ito siya, ayan. So gumagana yung milliampere natin mga paps, yung ampere. Okay, alright, so yan, nakikita mga paps yung flow ng current. Ayan, di ba? Nakikita nyo naman from positive to negative, pa ulit-ulit lang yung mga paps, cycle lang yan. Nakikita nyo, ito paps, itong dalawang thing yung mga paps. Ang gagawin ko dyan, ililipat ko yung mga paps, makikita nyo yung pag pinatay ko yan, yung dulo ng yung 87A tsaka 87, maglilipat yan mga paps. Tingnan nyo, pag pinatay ko yung switch, ayan, ito,
Ayan, di ba? Kita niyo mga paps, biglang lumipat. Tapos i-on ko naman ulit. Ayan, di ba? Ayun oh, yung paa dito. Ayan mga paps niyo. So yun yung function ng ating relay. Ayan mo. Ayan, naka-on. Pag pinatay ko, namamatay siya. Then yung paa ng ating relay lilipat. O, di ba? Yan yung function ng ating relay. So yan po yung pinaka basic diagram ng ating busina. Alright, so sana nakatulong tong diagram natin ginawa sa pagkakabit ng inyong mga busina mga paps. Yan yung pinaka basic diagram ng ating mga loud horn. Okay? I-apply natin yan sa magkakabit tayo ng busina actual sa ating motor. Alright mga paps, paki-like lang yung ating page, Facebook page, Light Modifier, saka YouTube channel ko mga paps, Light Modifier. Okay? So i-upload ko to sa ating YouTube mga paps para makatulong. Alright? So at saka i-apply natin to sa ating pagkakabit ng motor ng busina. Alright? Patay natin. Alright mga paps, so magkakabit tayo ng busina na PIAA dito sa Rossi 125. Ayan, ito yung kakabit natin, PIAA. So ito yung bro. Ayan, Rossi. Tapos yung busina. Ayan, so pag nakabit natin ito mamaya, solid. So unang gagawin natin mga paps, mga bro, so ito yung busina nya. Tatanggalin nyo lang yan. So off muna tayo. Oh, patay muna na yung makina, yung motor. So ito, tatanggalin nyo mismo yung wire na to mismo mga paps sa pagkakabit sa busina. Yan. So natanggal na. Ayan. So ito yung ilalagay nyo sa 86 tsaka 85 ng relay. Yan. Itatap nyo lang yung mga bro dito. Ito. Na, punta mo na siya. So ay mag-focus na ito. Dito number 85, 86 to baliktaran niya yung mga paps, kahit saan po dyan ilalagay yung wire na yon. And then yung 30 papuntang magilinya kayo, papuntang battery. Itong gitna huwag na itong gamitin, ito lang taas. Okay, parang ganito mangyayari mga paps. Yan, ito lang yan. Pag nagkabit kayo ng busina, ganyan lang siya. Ayan, sinalapak ko lang, baliktaran yan. Okay, so at dahil may socket tayo, gamitan natin socket yung relay. So hindi siya plug and play, so i-wiring talaga natin mga paps. So ganun pa rin yan. Ayan. So hugutin natin yung Nagbaba. ito. Nagbaba. Ito pala dapat yan. Yan. So hugutin natin to ulit. Yan. So ito yung relay natin mga paps. Ibalik nyo lang yung socket. Kasi hindi naman magkaswak yan kung baliktad eh. Yan. Ito na yun siya. So number 85. Ganun na lang yun. Oo. 85 ito. Sorry. Yan. 85 ito. 86 naman ito. Yan. So laging tandaan, yung 85 lagi nasa kanan, 86 nasa kaliwa. So yan yung trigger, nilipat mo doon. Ito, wire na to, lalagay mo siya dito mga paps. Ayan. Dito lang yan. Dito mo lang ikakabit mga paps. Ayan o. Yung black dito sa green, yung red yung green dito sa blue. So wiring natin mga paps.
ito na. Nakabit na natin mga paps. Ayan. Sa number 86, doon nakakabit yung black wire ng galing busina. Sa number 85, doon naman nakakabit yung green wire na galing sa busina. Stock harness yung mga paps. Okay. So itong black, sa number 30, dito kayo magkakabit ng wire na galing sa battery. Alright, ito mga paps, number 30 yan, pin number 30 ng relay. Okay, so gagawin natin, maghihinang tayo. Ito mga paps yung gagawin natin dito. Okay, so maghihinang tayo ng wire para solid yung kapit. Okay, so ito mga paps, yan. So dito sa fuse, ito yung sinasabi ko sa inyo mga paps. Dapat laging may fuse kayong kinakabit pag nag-install kayo ng mga auxiliary light. Alright mga paps, so ito yung fuse na gagamitin natin. 10 amperes po ito. So magpagapang tayo ng wire galing battery. Ayan. Pagapang tayo ng wire dito mga paps. Ayan, papuntang battery to boost relay. Ayan. So ayan, gamitan natin ng lead. Alright, okay. Okay. Tanggalin natin fuse kasi may nakabang ito mga paps. Ito 10 amperes ito mga paps. Okay, balik tayo sa ating motor. So papagapang natin ito mga paps. Yan. Okay. Kuno naman yung sinilip. Parang battery. Ayan. Dito natin inalagay yung ating wire na ginawa. Okay, so dito ipasok na lang natin. Okay, dito sa number 30 ng relay. Yan, medyo zoom natin kasi. Okay, dito sa number 30 ng relay mga paps, dito ito yung 30 mga paps, yung makikita nyo naman yan, may numbering naman yan sa mga bawat relay. So dyan yung itatap yung galing sa battery natin na wire na kinabit. So dapat hindi siya masyadong mas tawag to, hindi siya masyadong masikip para pag ikot ng manubela may gagalawan yung manubela na ang motor ng kakabitan nyo. So yan mga paps, ito then hinangin natin yung mga paps, hinang lahat. Okay, para safe yung matibay. Okay, hinangin natin yung mga paps.
Ayan yung relay. So, Asyal sila. sinangin natin. Sinabi ko magpapaglakat kayo. Tingitag mo sila, kinangala na ini. Unsa yung palito? Nutella. Yung palaman ng Nutella. Talagang pawis niya. Nutella. Yung palaman ng Nutella. Sabi ko, di mo sinabi kanina. Sa PS5. Wala eh. Wala kami galing. Wala yan sa anay. Wala kami galing. Wala sila. Sabi ko Right, sa kanya, so- magdasal ka pa, ihatid mo lang sa tindahan. Yan na yung number 30. Nakabit na natin sa Mahal kasi yun eh. Kabila wire na ginawa natin panggaling battery. So, ayan mga paps. So, balutin natin ng second tape. Ayan mga paps. Oh. Bakit? Alright. Ano talaga yan? So 30. Ayan yan. Pati wala pero naman parang 30. Nakabit natin sa yung pin number 30 ng relay. Kinabit natin dun sa wire na nilatag natin galing sa battery. Tapos yung 85 ng relay kinabit natin sa green wire ng Rossi. Tapos yung green wire na galing sa relay kinabit naman natin sa black wire na galing sa Rossi na motor. Alright mga paps, itong gitna ng relay mga paps, yung wire na to, huwag nyo na itong gamitin mga paps. Ito, okay, bakante nyo yan, huwag nyo gamitin yan pag ganitong relay yung gagamitin nyo, bakante nyo yung gitna. Alright mga paps, so Ewan kaya doon kay ano wala. mag-wiring na tayo sa busina. So hugutin natin yung gitna mga paps kasi hindi naman ito gagamitin. Ayun, pinasukan natin doon na bagong So puso. ito babalutin natin ng electrical tape. Alright, para safe yung gagawa nyo ng mga motor. So ito mga paps, ayan o. Kailangan may mas okay pag mag-eta kayo mga paps. Masakit na to. Salpak nyo lang. Ayan o. Op. Yan. Okay, napakadali. Tapos yung isa ganun din. Ay mga paps. Salpak nyo lang yan. Okay. Hindi na mga tanggalin mga paps. Oh. Ayan. So, mas maigi, may geto kayo. Ayan. Ayan. Maliit yan. Ayan. So, ito mga paps, walang polarity yan. Pwede ito maging positive. Ito, pwede maging positive, pwede negative, pwedeng positive, pwede negative. Baliktaran yung mga paps. Ayan. Walang polarity ito. Walang polarity kayo. Huwag kayong mangamba sakaling gusto yung magkabit. Walang problema yung mga paps. May mas kantinda dyan, Day? Wala. Ayan.
walang problema kahit magkabaliktaran yan. Yung wala kasi tayong polarity sa busina. So kahit saan doon mga paps, mamili lang kayo dyan. 6 ng busina dito. Ayun mga paps ha. Ito yung 86, yung pinaka-top ng ito. Ito yung mga paps ha. Ito. Dito ni kakabit yan. Yung dilaw na yan. Pinaka-top ng relay. Yan yung 86. Ah sorry, 87. Sorry mga paps. 87 yan. Okay? Ayan. Ayun. Ayan. So, pwesto muna natin para makita natin gaano ka. Okay, pwede na to. Naka-live yan, naka-live. Naka-live eh. Ayan. So, itong dalawa, pagsamahin nyo ng mga idol. High tone tsaka low tone. Pagsamahin nyo yan. So, kabit nyo sa number 87 ng relay. Tapos, hinahil ulit. Para solid yung kapit ng wire. Right. Kasi pag yung tipong tinitwist lang yung mga pops, once kasi nabasa, tapos may supply na kuryente, pag natuyo, yun, doon nagkakaroon ng corrosion, yung parang nagiging abo. Kaya pangit yung in the future, pangit yung tunog. Kapangit ang tunog ng ating busina. So yung natirang sobra na wire, yun yung body ground yung mga pops. So hanap lang kayo ng body ground, yung pinaka magandang kabitan. Pinaka main line sa battery. Yan. Okay, dapat ito may I-terminal to mga idol. So nawala nga yung I-terminal ko. So magpapaipit na lang tayo ng wire sa terminal ng ating battery. Pwede naman to. Kaso mas maigi kasi pag merong I-terminal. Yan, dito lang iipit yung mga idol. Pag wala kang I-terminal, iipit nyo lang yung wire. So testingin na natin to. Pansamantala, ayusin natin ito mamaya. Okay, tapos salpakan natin ng fuse. Alright, yan. So start natin. Alright. So ganyan po kadali mag-wiring ng busina. Yan. Oh. Masakit pa mo dito. Masakit sa tenga. Dapat isa lang. Dalawa eh. Okay, so ganyan mag-wiring ng busina mga idol. Napakadali lang.